malaman, mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Katuwang po natin ngayong gabi ang MX3 Natural Supplements. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla and ang ating medical doctor si Dr. Edwin Miet. Doc, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Ches. Sa mga nakikinig sa atin, magandang gabi. Repetitive movements, minsan yan ay nagdudulot sa atin ng strain, Doc, lalo na hindi nga natin ma-pinpoint muscle ba, Doc, yung sumasakit o kasukasuan ko na o buto ko na mismo yung masakit. So, yan ang ating pag-uusapan, Doc. Ito ay classified as under MSD or musculoskeletal disorder. So, sa pangalan na lang, musculo di muscle, skeletal, buto. At yung nag-uugnay sa pagitan ng muscle at ng buto, which is the ligament. So, yan po ang ating mga pag-uusapan at napakarami pala nito. Malamang meron tayong neck pain. Marami makaka-relate dyan, Doc. Mga leeg natin nagsasakit at kadalasan akala natin ay high blood na yata ako. Sumasakit ang ating batok dahil sa problema sa cervical spine. Meron pa, Doc, yung bahagi ng shoulder. Ano ba ang tama dito? Yung rotator cuff o yung thoracic outlet syndrome. Pero parang halos balikat ito, Doc, eh. Alam mo, mas common itong tinatawag na rotator cuff. Kung o ay nag-eehersisyo o nag-gym na mali ang buhat po ninyo. Oo. Or kayo ay bumabiyahe na ang daladala po ninyong hand carry ay doble o triple. Pag ito ay ipinipilit po ninyong isampa doon sa overhead at kayo naman nasa mga 5 feet lamang, di mapipersa yung inyong balikat. Usually, rotator cuff syndrome ang nangyayari po dyan. Yung iba, Doc, likod daw ang masakit. Mas madalas yata makaramdam ng lower back pain kesa sa upper back. Tama ba, Doc? Yes, lower back pain. Ito ay dahil sa mali nating pagbuhat, lalo na kung ang binubuhat po ninyo ay labada. Kasi common na naglalaba, nakaupo. Di tatayo ngayon yan. Habang nakayuko siya, pipilitin niyang iangat yung planggana. Yun ang maling posisyon na nagiging dahilan ng lower back pain. May isa pa dito na nakita ko din frozen shoulder kung natin na yan. Yan. Madali pa lamang kung frozen shoulder po lalo na sa kababaihan. Pinapaabot ko lang yung clasp ng kanyang bra. Yung lock parang ganun, Doc. Yung lock. Kita ko na yung isa, abot niya, kaya niyang ilak yung bra niya. Yung isa hindi umaabot doon. So marami, Doc, ang nakaka-relate isa-isa sa sinasabi natin at marami bang ibang bahagi ng katawan na pwede maka-experience ng musculoskeletal aching or pain, Doc? Opo, at mamaya, iisa-isahin natin ang paliwanag sa mga yan, bakit nangyayari, at sa katapusan, ano ang pwede nilang gawin para malunasan ito. Oo. Pero Doc, alam mo naman ang mga Pinoy masisipag Minsan iniinda yung sakit na, nagkamali lang ako ng pwesto sa pagtulog o kaya yun nga, nakapagbuhat lang ako. Tumatagal yung ganitong kondisyon. Parang maraming guilty dyan, Doc, no? Na hindi na nakakapagpa-check up or in-advise mag-PT, hindi pa rin. Oo So kung sila ay hindi pa nakakapagpa-check up or ngayon lang nila na-realize sa ating discussion, oo nga, no? Parang yung sinasabi ni Doc, tagal ko nang napapansin ito, hindi lang months, parang years na yatang iniinda ito at hindi nagagawa ng paraan. May mga long-term effect or bad effect ba ito sa katawan, Doc? Mayroon po. Ang mga cost
o problema kapag tayo nagkaroon ng MSD. Yung musculoskeletal disorders or condition, number 2 reason pala yan for shortening working years worldwide, hindi lang sa Pilipinas. Kumbaga yung kapasidad mong magtrabaho umiikli, Doc. Oo nga, no? Napapaaga mag-retire. Marami nakikita na talagang hirap na hirap umakyat ng hagdan. Di ba? Masakit ang kanilang kasukasuan na nagiging dahilan para ma-invalid na halos sila. So yes, Oo. pag Ayun. pinayaan po natin ito, pwedeng maapektuhan ang length ng ating pagtatrabaho. Out of 5 na injury claims ay may kinalaman daw, 2 daw dito may kinalaman sa musculoskeletal disorder. Sa Pilipinas din ba, Doc? O sabi mo sa US lang? I think sa mga sa mga countries na meron silang insurance claims Na-covered. na covered, no? Sa atin Okay. dahil wala, 'di ba? Hindi common. Oo, hindi siya covered ng ating mga policies, Doc. Opo, sa atin ipahilot mo na lang 'yan. At bukod dyan, syempre, yung abala ng pain and pagtitiis mo, Doc, sa iyong nararamdaman, Opo. kabilang na rin ang reduced quality of life kasi nga, may iniinda ka di ba? Sabi ko pong may kilalang ganito na ang problema talaga nila sa spine, no? Oh. Ang masama dito kapag spine na kasi ang apektado, mahirap po talagang problema ito na yung quality of life nila apektado. When they wake up, masakit na. Karamihan sa kanila, they woke up pero hindi naman sila nakatulog ng maganda. So kumbaga parang hindi rin sila nag-wake up kasi hindi Pagpahin na. tulog ng maganda. So quality of life is markedly reduced. Lalo na pag sa spine po ang naging problema. Economic cost. Kasi, Doc, hindi ka natatapos sa pamasahe ng pamasahe. Mahal din yun yung spa at saka yung mga pinapahid natin, tinatapal natin. Siyempre may presyo din yun, Doc. And one of the most expensive surgery is sa spine. Kung naalala mo, nagkaroon tayo ng presidente na nagkaroon siya ng neck brace, di ba? O, isa yon. The moment na magpapa-opera ka sa spine, actually, that is more expensive ng pagpapa-opera kaysa sa puso. Doc, kaunting review. Alam ko marami Oo tayong nga. sa katawan. Lahat ba ito ay may potential na makapagbigay ng pain kapag ikaw ay may musculoskeletal problem? Normally, the bone itself, meron tayong 200 plus. Tandaan niyo yung number na yon, 206 to be exact, no? Na buto mula po bungo hanggang ating talampakan. Yung buto itself, wala po siyang pakiramdam. Yung surrounding tissue ang nakakaramdam. So kapag nabasag ang ating buto, parang barkilyos, wala tayong mararamdaman doon. Pero ang mararamdaman na nga natin, yung mga nakapaligid sa kanya mula cartilages hanggang muscle na may mga nerves po dito. Ngayon, kaya natin tinatalakay po ito, mahalaga na ma-realize natin na yung pong sinisip-sip po ninyo na bulalo, yung utak ba ng bulalo, yan po ay nagtataglay ng, bone marrow, which doctors classify as stem cell. Kasi po yan yung mga pinanggagalingan na ginagawa ang ating mga mura at bagong-bagong dugo. Kaya ko tinidiscuss po ito para ma-realize natin na ang buto natin, hindi po yan solid structure lamang. Hollow. Nakita nyo naman yung bulalo may butas sa gitna yan. Pero yung butas na yon pwedeng lumaki at yung buto numipis kapag napapabayaan natin na kulang sa sustansya yung buto natin. Dalawa po yon. Yung isa doon ay calcium at ang calcium hindi naman maa-absorb ng walang magnesium. Kaya yung sinasabi nila na, sige, maggatas ka ng maggatas para kumpleto ka ng calcium. Totoo yon, may calcium yon. Pero mas maganda ang calcium with magnesium ng malunggay, kung labanan din lang ng paramihan ng sustansya. At pangalawa, na napakahalaga sa buto ay vitamin D3, hindi bilang kapsula kundi bilang sunshine. Itong nasa loob, Doc, sabi mo nga parang pag kumakain tayo ng bulalo, no? Hollow yan. Ano naman yung tinatawag kasi na cartilage? Iba din yan sa buto. Kasi minsan, alam mo naman ng mga pasyente, Doc, nakakalito. Yung cartilage, yan po yung litid na nasa pagitan ng dalawang buto. Ibig sabihin, ang buto kasi bawal magkiskisan ang buto sa buto. Otherwise, mababasag po ito.
So kailangan meron siyang sa pagitan niya na lubricant. Parang sa pin, Doc, no? Sapin. Yes, sapin. Ayan, yung sapin na yon ay matigas-tigas din pero makunat at hindi brittle na nababasag. In fact, marami nga po sa inyo na nakakain na niyan kapag kayo'y kumakain ng bulalo. Yung dulo po ng tuhod na parang goma, yun ang cartilage. Ang problema naman sa cartilage, habang tumatanda tayo, ito ay sapin pero numinipis. Pag numipis yan, numinipis. Pag napabayaan yung brake pad ng kotse, hindi po ba't nararamdaman ninyo pag preno ninyo ang tunog ng bakal bakal sa bakal. Parang maganit na, Doc, no? Tsaka yung naririnig mo talaga parang pagtapak mo sa preno, tumama sa bakal yung preno mo. Oo, kiskisa na, Doc. Iskisa. Yung ganun nangyayari sa atin. Kaya marami po sa atin yung pag nakaupo tayo, lalo na kung nakasquat o mababa yung silya, ang hirap na tumayo. Kadalasan dahil manipis na po yung cartilage sa pagitan ng ating tuhod. Pero marami pa yung cartilage na yan. Hindi lamang po yan sa sa tuhod, mayroon lalo na sa spine. Mayroon din yan sa ribs. Ngayon, bakit nabanggit ko po yung spine? Kasi may mga kondisyon na lumuluwa yung cartilage sa pagitan ng dalawang buto ng spinal vertebra. Ang tawag doon ay slip disc. Sobrang sakit niyan. At sa sobrang sakit niyan, pwedeng maparalisa, o hindi naman maparalisa, pero mawala ng lakas yung iyong mga paa talaga na halos di ka makalakad. Kaya yung iba talagang hindi nakakapasok, nakahiga lang daw, Doc, until such time na ito ay matreat talaga ng maayos. Oo, and the only way na mag-treat niyan ay hindi lamang pain reliever, kundi maibalik doon sa pwesto niya yung slip disc. Kaya nagtatraction yung iba. When we say traction, naglalagay ng parang tali sa paa, mayroong pambitin para mahila yung paa niya. O kaya minsan sa may bandang panga para mahila naman sa leeg niya. Decompression kung tawagin. Mamaya pag-uusapan din naman natin kung ito bang mga binabanggit ni Doc may mga solusyon pa o iniinuman lang ba ito ng gamot, may therapy ba o may mga dapat tayong iwasan para hindi na lumala pa yung mga pain o kondisyon na ating nararanasan sa ating muscle and bones. Doc, merong iba na yung ribs daw nila o yung rib cage, yun yung sumasakit. Ano naman ang reason nun? Yan inflamed. Ang tawag dyan costochondritis. Maraming mga tao akala nila inaatake sila sa puso. Pero ang totoo, namamaga yung ribs. Dahil may cartilage yung ribs na yon. Hindi nila alam, baka nauntog sila sa mesa, nasiko sila ng di nila alam. Costochondritis kung tawagin. Yan yung rib cage, Doc. Kumbaga yun dito sa harapan, yan yung mga buto na nagpoprotekta ng ating lungs, of course, ng ating puso at yung mga organs natin. Minsan yan ang sumasakit. Buto pala yun, Doc, at cartilage. Minsan pakiramdam mo, yung mga laman loob mo ang nagkakaroon ng problema. Yung iba, paghingan niya ng malalim kasi apektado nga, namamaga yung cartilage niya. So hindi mo sila mapag-inhale at exhale ng maayos. Ng malalim, oo. Ang hinga nila parang sa aso, yung ambabaw lang. Doc, bago tayo mag-break, isa sa more common, Doc, ay yung mga sumasakit na tuhod. O tendonitis kung tawagin. Dahil may mga mali tayo. Unang-una, high heels. Apektado ang mga tendon. Ano naman ang tendon? Tendon yung nagko-konekta sa muscle papunta ng tuhod. Iba sa cartilage. Yung cartilage, yung sapin-sapin. Ang tendon, yung konektor ng muscle papunta ng tuhod. Namamaga rin yun. Halimbawa, atleta ka. Ang takbo mo sideways, lateral. Pwede kang magkaroon ng tendonitis. Common sa kanila yan. Yan ba yung tinatawag natin in Filipino na litid-litid, Doc? Oo, litid. Tama po. So parang nahilahan ka daw ng litid, ang sakit ng litid niya. Yun pala yun, hindi muscle, hindi buto, o ito yung parang mga strings na nagko-connect-connecta ng iba't ibang bahagi ng iyong buto at muscles. Napuputol yan. Sa ating pagbabalik ha, ano nga ba yung litid? Ano-anong bahagi ng katawan ang merong litid tayo? Yan ang pag-uusapan po natin. Kasama natin si Dr. Edwin Bien, kapartner natin sa discussion ang MX3 Natural Supplements, Musculoskeletal Problems ang ating pinag-uusapan. Tayo ay magbabalik. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Balik tayo sa ating talakayan. Balikan natin si Dr. Edwin Bien. Kapartner po natin sa ating discussion ang MX3 Natural Supplements. Kasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Mag-message po kayo sa ating Facebook page, yung MX3 Natural Supplements. Pwede rin po sa aking Facebook page, Cheska San Diego Bobadilla. Yung sa'yo, Doc, pwede rin sila mag-PM sa'yo. Opo, hanapin nyo lang yung pangalan ko. Edwin A. Bien. Yung Bien po, B as in boy po yan. Oo, B-I-E-N, Edwin Bien. Oh. Doc, balikan natin yung ating talakayan. Oo, at yung litid na nakikita po ninyo doon sa inyong wrist. Ano ba sa Tagalog ang wrist? Pulsuhan? Pulsuhan? Opo, yun. Oo. Yun po. Alamin nyo lang yung inyong pulsuhan at Mhm. doon po may parang litid na parang rope o parang tali o pisi na makakapa po kayo doon. Sa likod naman ng inyong sakong, may makapal po na litid dyan. Napuputol yan. Tawag dyan Achilles heel. Alam mo, pag naputol ito, hindi ka makakatakbo. And then, itong litid naman na kung tawagin ay carpal tunnel. Ay, maraming nagkakasakit ng kanilang palad, ganyan. Sa kakatype, Oo. Tsaka ano daw, kakalaba? Sobrang sipag ba, Doc? hindi actually yung paglaba, kundi yung pagpiga. Lalo Okay. na maong o ang pipigain mo ay kurtina. Hindi yung pagkusot, actually. Hindi yung pagkusot, yung pagpiga. Oo nga naman. Masakit din yun at mapuwersa, Doc. O, kasi sa pagitan ng litid, doon sa ating pulsuhan, mayroong nerve na kung tawagin ay median nerve. Na Okay. naipit po yun. Sumasakit yon. Meron pang isa na sumasakit, yung mga daliri po ba ninyo na hirap ibaluktot at kapag bumaluktot na, ayaw namang umunat. Trigger finger naman yon. Litid din ang problema nun. Dahil nga naman, habang tayo'y tumatanda, no, yung litid na yun umiikli. So, Mhm. kung maikli na siya, di parang kumbaga sa gomang maikli, ay di hindi mo siya mabaluktot kasi maikli. Pag binaluktot mo sa ayaw naman niyang umunat na. O maraming ganyan. Yung ating metacarpal ay litid din yon. Okay. So sa kamay yan, yung carpal tunnel syndrome. Opo, yan. So, pinag-usapan na natin ang buto, ang cartilage, ang ligament. Pag-usapan natin yung muscle. Marami rin po sa atin, sumasakit ang ating muscles. Uh-huh. At natin arthritis ito. But in reality, yung muscle itself ang sumasakit. Alam niyo po itong muscle natin ay may mga nerves. With the nerves, meron po siyang artery na nagsusupply sa kanya ng dugo. Kapag hindi kontento
o sapat yung dumadaloy na dugo sa kanya, ay pwede pong mag-cramps yung ating muscle. At hindi lahat ng cramps ay nasa binti. May mga swimmer na nagka-cramps yung muscle sa dibdib. Yung muscle sa dibdib itself, ang tawag intercostal muscle. Yung muscle sa pagitan ng ribs. Eh di parang ang feeling ba niyan, parang inaatake ka sa puso? Yan yung mga nalulunod. Kasi Hindi pag lumalangoy kasama ang kamay, may Oo, movement. kamay. At Oo. saka yung breathing. Siyempre, kailangan mong habang lumalagoy, may breathing ka, di ba? Hindi sila makapag-breathing. Nagka-cramps yung buong katawan. Ano po ang mga dahilan ng cramps? Sabi ko kanina, isa na doon yung kulang ng daloy ng dugo. Okay. May pangalawa po, yung kulang naman yung mga sapat na electrolytes doon sa muscle para yung muscle ay mag-contract. Muscle na ito ay hindi natin inalagaan. Ibig sabihin, hindi natin ginagalaw. Ang tawag doon, atrophy. Liliit. At mahina siya. Parang Oo. gano'n. Tingnan mo ang mga paa nung nagkaroon ng polio. Hindi ba maliit yung isa niyang paa? Kasi humina na. Humina na, atrophy. So, pag tumatanda tayo, tinatamad na tayo, lumiliit ang muscle natin, atrophy, ang tawag na doon ay sarcopenia. Parang na-discuss na rin natin ito, Dok, sa programang Lunas. Oo, yung po bang nagliitan na lahat ng muscle natin. Kaya nagtataka ka, bakit parang habang tumatanda, pumapandak si Lolo? Oo. Hindi lang pala buto. Yung muscle itself, no? Tapos kaya nagsasag ang skin kasi wala na yung muscle. Yan. Lalo na sa lalaki, kitang-kita ito eh. Dati malaki ang dibdib, pawala yung dibdib. Ang lumalaki yung tiyan. Tapos, medyo humuhukot. Pag tumingin ka sa likod, nawawala yung puwet. Kasi yung muscle mass, yun ang nababawasan ng nababawasan. Yes, that is why napakahalaga ang mag-squat. Actually, sa matatanda lalo na, ang pag-squat po ay nagpapalakas ng muscle ng ating thigh. Ano ba yung thigh? Hita. Nakita po nila ang haba ng buhay ng tao ay proportional sa laki ng kanyang hita. Malaking hita, mas mahaba ang buhay. Ganun? Oo! Pero Totoo dapat, yun. Dok, ha, yung laki ng hita na meron tayo, muscles yan. Hindi dapat taba. Hindi ka ba? And the way para ma-build mo yung hita mo is through squat kasi sinasabi nila na yung hita is our next to the heart, second heart. Nagsusupply ng dugo everywhere. Practicein nyo na kung kayo'y medyo nahihirapan na pinapa-squat agad kay ni Dr. Edwin Bien. Sa upuan muna, tayo muna kayo, upo. Di ba, Doc? Sa kama, Opo. tayo, upo, Squat tayo, pa rin. upo. Pero ang piliin yung upuan, yung medyo mababa. Para Ah, ma-practice computer ang muscles. kung naka-computer chair, may pipindutin dyan, bababa yung silya eh. O may i-adjust ka lang, no? O kaya sa sofa po kayo na mas mababa po ang level ng upuan. Sana pinractice nila. Senior ka man o hindi. Actually, may isa, I think senior na itong isang nag-text na kagad sa akin. Si Ma'am Chua May. At sabi niya, ano daw ang gamot doon sa carpal tunnel? Alam po ninyo, ang mga problema sa muscle, sa tendon, sa ligament, ang unang treatment po dyan, pahinga. Huwag po ninyong pipilitin. Pagdating po doon sa doon sa muscle aches and pains, ang maganda po diyan, alternating hot and cold compress. Ano ang mauuna, Doc? Di hot kasi Hot inflamed. muna. Oo, inflamed. So, Okay. yung hot will give you relief. Yung cold Okay. will shrink and numb the area. Ano po yun? Palit-palit. Now, Okay. doon sa carpal tunnel po, para maipahinga po ninyo yan, mayroon pong nabibili na parang isinusuot sa kamay. Kamukha po ba nung gamit ng mga nagbo-bowling? Yan support doon sa inyong palad. Doc, may nag-message sa atin dito sa Facebook. Sabi niya, ganyan ang diagnosis daw sa kanya dati. Kapag malamig pa ang panahon, sobrang sakit ng batok ko. Opo. Yung sobrang lamig ng panahon, nagtitrigger po ng pain yan eh. Opo. So, tama po kayo. So, ang gagawin ninyo, yung kamukha ng sinabi natin, alternating hot and cold compress, rest it. Pero kung ang problema is sa spine itself, pupunta na po kayo sa doktor niyan. Hindi naman ibig sabihin ay ooperahan ka na. Ang doktor ay tinatawag na physiotherapist. Physiotherapist, pwede po silang gumawa ng mga traction. Ibig sabihin, medyo hihilahin. Iiwasan po ninyo yung iikutin yung ulo nyo po ba? Wag po ninyong ipapagalaw ang leeg ninyo. Yung mga barbero, ipabaliin ang leeg nyo.
yung mga masahista, patutunugin ang leg nyo. Wag po ninyong gagawin yun. Marami na po ang naparalisa sa ganon. Yan po ang maipapayo natin. Now, ang mga doktor may mga reseta po yan. Isa doon yung mga pain relievers. Isa doon yung steroids gaya ng prednisone. Subalit hindi natin pwedeng inumin ng pangmatagalan ng mga ito. Kaya ako po mismo nagre-reseta ng mga natural supplement gaya po ng extract ng mangosteen. Pinag-aralan po kasi yan eh. Nakita nila sa scientific study talaga na yung extract ng balat ng mangosteen o pericarp ay mayroon pong anti-inflammatory effect. At sinubukan nila ito sa mga senior na may problema sa tuhod. And 2 months time ay nawala po 90% yung problema nila sa tuhod. May study dito, Dok, hindi lang ito kiniklaim basta-basta, hindi lang inimbento itong claim na ito, backed up by tests, Doc. Opo, tunay na study po, scientific study. So, kung kayo po ay may mga suffering right now and you are taking pain relievers at napapansin yung napapadalas na, iwasan po ninyo ang maging mahilig sa pain relievers kahit simpleng paracetamol lang dahil lahat ng ito ay dumadaan sa kidney. At may mga pasyente na po ako na nasira ang kanilang kidney o tumaas ang creatinine nila dahil sa kakainom po ng mga pain relievers. At ang maganda po ngayon ninyo na iti-take as pang-complementary to help yung inyong kondisyon, yung pong MX3. Para sa akin po, na subukan ko na po yan. Bukod sa MX3 na supplementation as prevention, yun kasi ang goal natin sa programa. Prevention is always better than cure, pero kung sila ay may mga sintomas na, Doc, ng musculoskeletal conditions, ito ba'y may solusyon pa bukod sa surgery? Kasi takot sa surgery ang mga tao, Doc. Opo, yun ang trabaho nga ng mga physiotherapists and to do rehabilitation sa inyo. Kung makikita nyo naman po yung mga atleta natin, hindi ba? Nagre-rehab sila, nakakabalik sa normal. Ganon din po kayo. Pero wag nyo nang hayaan na magkakaroon tayo ng ganitong sakit. Dahil habang tumatanda nga tayo, nagiging maganit yung ating So, squat is something na gusto ko pong ipayo kung kayo. Kung bata-bata naman po kayo, kaya nyo po naman sigurong bumili ng medium size na trampoline. Isa sa napakagandang ehersisyo sa mga litid natin, ang trampoline. Yung tumalon ka lang ng mga 6 inches, sapat na po yun sa trampoline. Napakaganda po sa mga litid nyo yun. So kung akala natin, Doc, na laro-laro lang ng mga bata ang trampoline, may health benefit ito kahit sa mga adult. Adult, teenager, even children, ano? Ang bibili nyo, yung mix lang po. And then, habang tumatalon-talon kayo, kung may mahahawakan kayo na sa gilid po ng pintuan o something, mas maganda. Tapos 6 inches lang na talon, okay na po yun. Hindi kailangan umabot kayo ng kisame. Na-exercise pa lang ating mga binti, ang ating tuhod, ang ating legs. Ang inyong spine. Ang spine, di ba? Matutuwid ang inyong posture, nag-e-enjoy ka pa dahil nakakatuwang mag-trampoline, yung patalbog-talbog tayo, Doc, ano? At the moment na ikaw ay nasa hangin, at kahit na split second lang yon, your spine is without the gravity. Nare-release siya from tension. Nare-release from the gravity, from the tension. Kasi pag landing natin sa lupa, di ba, yung gravity will push it down. Yes. Once we are in trampoline, nalilengthen yung ating spine. Galing. Okay. So ayan dagdag kaalaman na naman mula po kay Dr. Bien. Dito po yan napakinggan at nalaman sa programa. So once again, Doc, salamat sa pagre-remind sa atin at siguro sa mga susunod na episodes muling pag-usapan natin itong musculoskeletal problem para maiwasan natin ito at hindi tayo magtiis ng magtiis sa sakit ng mga joints man yan, buto man yan, or muscle pain, Doc. Okay. Yun lamang po. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Nakasama po natin si Dr. Edwin Bien. Nakasama din po natin ang MX3 Natural Supplements. At nakasama niyo naman Cheska, San Diego, Bobadilla. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.